Good morning. It's another 7 hours for today, yes. And bago tayo pumasok sa trabaho, gusto ko lang magkwentuhan muna. Ikwento ko lamang kung ano yung pinagpapasalamat ko talaga. Yes, sa buhay, nagpapasalamat ako na naging marunong ako sa buhay. Hindi ako naging asa sa mga kapatid ko at sa kahit na kaninong tao, sa magulang ko, yes. Lumaki akong very independent talaga. Anyways, gusto ko ring ipagpasalamat pala na eto na, narating ko na almost mag 1K na po. Yay! Mag 1K na ako sa aking YouTube channel. Yay! Eto nagpapasalamat ako. Ito yung masasabi ko sa lahat ng maraming tao. Sa iba dyan na nag-i-struggle kasi hindi nila alam ang gagawin nila sa kanilang buhay, sa kanilang mga sitwasyon sa buhay. Yung hindi nila alam kung paano makaalis sa sitwasyon na ayaw nila. Itong masasabi ko learn from this. Dito ako natuto kung paano tayo makakaalis sa sitwasyon na ayaw natin. Itong naging aral ko sa buhay. Ito yung naging malaking guide ko sa buhay kung paano ako nakaalis sa sitwasyon na ayaw ko. Una sa lahat, turuan mo ang sarili mo na maging marunong ka sa buhay. Turuan mo ang sarili mo na maging independent ka sa lahat ng maraming bagay. Turuan mo ang sarili mo na maging, yung mahawakan mo yung time mo, okay? Yung, mag-multitasking ka, okay? Kung ano yung kaya mong gawin sa buhay mo, subukan mo yung hati-hatiin, okay? Kung meron kang anak na maliit, subukan mo yung hati-hatiin. Hatiin mo yun para sa pagtatrabaho, para sa anak mo, para sa pagiging nanay, para sa pagiging asawa. Yes, lahat ng yun ay hinati-hati ko. Lahat ng yun ay pinag-aralan kong gawin. Mahirap sa simula pero nakaya kong gawin. Yes. Mahirap sa simula dahil hindi ko akalain na magagawa ko. Pero ang lagi kong sinabi sa sarili ko na kailangan ko itong gawin dahil wala akong ibang maaasahan, okay? Ako lang sa mundong ito. Wala akong ibang matatakbuhan, wala akong ibang masasandalan, walang ibang tutulong sa akin kung hindi ko tutulungan ang sarili ko. Yun ang naging pananaw ko sa buhay, okay? Sinabi ko sa sarili ko na mahirap ang umasa sa ibang tao. Mahirap kapag manghihingi ka ng tulong sa ibang tao, okay? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay matutulungan ka nila. At hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay kaya nilang lutasin yung problema mo. Dahil una sa lahat, meron din silang mga sariling buhay at sariling problema sa buhay na nilulutas sa pang-araw-araw nila, okay? Kaya never ko talaga na idinepende yung sarili ko sa ibang tao. Dahil ayaw ko din na magkaroon ng burden yung ibang tao sa akin. Okay? Yun yung naging pananaw ko sa sarili ko. Ayaw ko na makilala lang nila ako or alam lang nila na kaya ako pupunta doon dahil may kailangan. Ayaw ko ng ganun. Kasi makikita mo sa isang tao kung bakit yan darating, pupunta sa'yo dahil may kailangan. Dahil may mangungutang, dahil walang pera, dahil manghihingi ng tulong, dahil basta manghihingi sa'yo, ayoko ng ganun. Ayokong makilala ako sa ganun. Gusto ko na mas makilala ako na, darating dito yan kasi bibisitahin ka niya. Dadalawin ka niya, pupuntahan ka niya kasi gusto kanyang makita. Yung ganun, hindi yung dahil may pakay ako, may intention ako na mangutang or manghingi. Yun, ayoko ng ganun. At ayokong makilala na sasabihin lang sa akin ng mga kapatid ko, mga magulang ko na, pupunta lang, ano naman kailangan mo? Bakit ka nandito ka? May kailangan ka? Yung ganun, ayoko ng ganun. Yun. Kaya talagang inaral ko talaga yung sarili ko. Sabi ko nga, inaral ko ang sarili ko na maging marunong sa buhay. Nung bata pa ako, lahat ng diskarte na pwede kong gawin para pagkakitaan ng pera, ginawa ko. Yes, elementary days pa lang ako ay puro pagkita na ng pera ang ginagawa ko. Kaya hindi ko maintindihan yung isa kong kapatid na nakatira sa nanay ko, 24 years old, na alam mo yun, wala man lang diskarte sa buhay. Alam mo yun, naturingang bakla. Di ba pag bakla, maraming skills, maraming talent. Pero itong taong ito, dahil wala siyang skills,
Wala siyang, alam mo yung hindi man lang siya marunong maggupit, di man lang siya marunong mag-makeup, di man lang siya marunong, alam mo yun, hindi kagaya nung isa. Ito ang sasabihin ko sa inyo ha, 3 ang mga kapatid kong bakla. Sa 3 kong mga kapatid na bakla, yung 2 at least kahit papaano, lalo na yung isa, siya talaga yung marunong talaga sa buhay. Marunong siya sa lahat ng mga yung skills niya na ginagamit niya hanggang ngayon. Naggugupit, nagme-makeup, nagkukulot, lahat ng ginagawa ng isang, yun nga, kagaya niya is ginagawa niya. Pero tsaka yung isa ganun din, nagtatrabaho sa kanya yung isa. Yung isa namang bakla is nandun sa amin, walang trabaho. Parang kontento na siya sa buhay niya, nagigising sa isang araw na kakain, tutulog. Yung kontento na siya sa buhay niya. Hindi niya iniisip yung mangyayari. May trabaho, hindi. Magtrabaho, wala. Bukas may trabaho, sa susunod na mga araw walang trabaho. Ganun siya. Hindi niya naiisip na paano pag halimbawa nagkasakit si nanay. Kasi silang magkasama doon yun. Nanay namin, ang stepdad ko yung tatay niya. Tapos siya. Sila yung magkakasama doon. Sila yung namumuhay talaga na magkakasama doon. Ibig sabihin, like, hindi ba niya naiisip na, okay, wag na niyang isipin halimbawa si nanay. Yung tatay niya, halimbawa, isipin niya, matanda na rin yung tatay niya, nasa 70 plus na. Like, hindi ba niya naiisip na, baka magkasakit si tatay, paano ko ibibili ng gamot si tatay? Yung ganun, hindi niya naisip yun, magtatrabaho ako, maglalaan ako ng para sa emergency namin dito sa bahay. Lalo na para pag nagkasakit ang mga magulang ko is may maiibigay ako. Pero wala, alam mo yun, nagtatrabaho daw naman sa SK daw. Pero ang sahod lamang is 2,000 plus sa loob ng isang buwan. 2,000 plus, makakaano ba yun? Di ba pag ganong mahirap ang buhay, gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng ibang pagkakakitaan, ng diskarte para hindi ka mahirapan sa buhay. Tapos ito na nga, mga nagkasakit na nga si nanay, walang madukot kasi nga walang pera, walang trabaho. So sabi ko, tingnan mo talaga ang isip ng mga ito, hindi ko maintindihan. Hindi ko mahagip yung kanilang pag-iisip kung anong nasa isip nila. Bakit ganun yung mga utak nila? Samantalang ako, hindi ako ganun, hindi ako nakakampante na yung parang ganun lang yung kinikita ko, sapat na ba yun? Paano pag nagkasakit ako, hindi lang yung mga magulang ko, paano kung may ibigay yung pangangailangan nila, di ba? Or pangangailangan ko sa sarili ko, or yung mga bills namin sa bahay, di ba yung ganun? I'm sure may bills sila. Ang binabayaran lang nila ay tubig, kuryente, may sarili na rin silang kontador kasi pinalagyan ko sila ng kontador noon. Tapos, pagkain lang nila araw-araw. Tapos, pamasahe papunta sa palengke or talipapa kasi malayo ang palengke at talipapa sa amin. Pero may tricycle na sila, may motor na rin. So, madali na. So, panggas noon ng motorsiklo nila. So, hindi nila naiisip yun. Grabe. Sa isip ko pag ganun, di ba pag ganyang umaandar yung buhay natin is may mga pangangailangan tayo. Sila, kagaya nila, may pangangailangan sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Yung pamasahe papunta sa talipapa or palengke. Saan mo kukunin yun kung wala kang trabaho at hindi sapat yung kinikita mo? Yung panggas ng tricycle or ng motor nila, saan nila kukunin yun? Di ba kung wala silang trabaho, di nila naisip yun. Di ko alam kung di ba sila nagkukwenta or what. So yun, nagkukwenta ako. Talagang inaano ko yung mga pangangailangan ko noon sa buhay. Pamasahe ko, magkano ang pamasahe ko sa isang buwan kasi nga nagtatrabaho ako noon sa Pilipinas. Naranasan ko namang magtrabaho sa Pilipinas noon nung ako'y nandoon pa. So nagtrabaho ako, kinukwenta ko yan mula sa, ang layo pa ng trabaho ko mula sa Grand Central, mula sa Quezon, Pagbilao, Quezon to Lucena City. Lucena, yes. So, ang dami kong transportation na pagdaraanan, bus, jeep, tricycle, as in, ang dami. Lahat ng yun, kinukwenta ko yun kasi ang sahuran sa amin noon is 15 to 30. May anak pa akong isa. So, sa isang anak pa lamang, kwentado ko na yan. Kinukwenta ko yun, yung mga pangailangan ko. Kaya sabi ko, hindi ko maintindihan ang isip ng nanay ko kung paano niya nagawa na mag-anak ng siyam. Gayong hindi naman niya kaya ang buhay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagawa niya na mag-asawa pa at mag-anak uli ng 5 pa. Hindi ko maintindihan yun. Imagine, may anak na nga siya sa amin. 4 kaming mga anak niya nung namatay si tatay, di ba? Sa halip ng problema na lang niya ay kaming 4 plus siya, so 5 na lang ang problema niya. Alam mo ang ginawa ay
nag-asawa pa na may dalading 4 na mga anak, tapos nag-anak pa ng 5. So nakita mo, malaki yung naging problemang pinasok niya na hindi niya naisip. Hindi ba siya nagkukwenta? Pinairal niya yung puso niya. Hindi ko maintindihan yung isip niya. Samantalang ako noon, nadiskubre ko agad sa isa pa lamang anak noon na sabi ko, oh, mali pala ang aking ginagawa. Mali pala yung pinasok ko. Ito na nga, kagagraduate ko lang ng high school noon, na-inlababo na ako. Akala ko is in love na yun, hindi pa pala. So anyways, eto na, nagpadala ako sa emosyon ko, medyo naligaw ako ng landas. Nakalimutan ko na may pills pala, yun. Nakalimutan ko na may condom pala, yun, nung time na yun. Medyo naligaw ako, temporary lang naman. Pero sabi ko sa inyo, natauhan din ako. Anyway, sa buntis ako. Doon na nabuksan yung third eye ko. Doon na ako naliwanagan sa buhay na sabi ko, mali yung buhay na pinasok ko. Sa halip na ako lang, sarili ko lang ang problema ko, ngayon, 3 na ang problema ko. Anyways, nadagdagan yung problema ko. Ngayon, nahihirapan akong kumilos. Kaya talagang halos nagplano ako ng buhay ko kung anong gagawin ko. Sabi ko, anong gagawin ko para ako'y makapagtrabaho pa rin para masustentuhan ang pamumuhay namin, mag-ina. Meron akong maliit na bata, buntis ako, anong gagawin ko? So, naghanap ako, talagang, ang dami kong mga tanong sa sarili ko. Tinanong ko ang sarili ko, ako din ang sumagot sa sarili ko. Sabi ko, buntis ako. Anong magiging trabaho ko kung buntis ako? Paano ako magtatrabaho kung buntis ako? Sinong tatanggap sa akin pag buntis ako? Okay? So, naghanap-hanap ako ng trabaho kahit kalakihan ng tiyan ko, kabuntisan ng tiyan ko, naghanap ako ng trabaho na pwede kong maging trabaho na kahit buntis ako. And then, ang nakita ko is, yun nga, magtindahan sa pasalubong. Kung anong tinitinda sa mga tindahan, ganun din tinitinda nila. Although, medyo open lang siya. At saka, medyo parang iba din ang presyo. Yes. So, yun ang naging trabaho ko. Sa wakas, natanggap ako. Tapos sabi ko, paano yan? Mahal ang panganganak. Ganito ganyan. Magkano ang aking kakailanganin sa panganganak? At saka, hindi buong full term ay magtatrabaho ako dahil syempre kailangan ko ilabas itong bata sa tiyan ko, 'di ba? So anong gagawin ko? Pag nailabas ko na itong bata sa tiyan ko, paano pa rin yung pamumuhay namin? Paano ko siya pakakainin? Paano ko siya pag-aaralin? Or paano siya, sino mag-aalaga sa kanya? Paano ako makakapagtrabaho kung ako ay may maliit na bata? So sabi ko, sinong mag-aalaga sa anak ko? At sinong mapapagkatiwalaan ko para sa anak ko? So isip na naman ako. So ang dami ko talagang inisip-isip. So sabi ko, anong solusyon na kailangan kong gawin para hindi na ako lalong mahirapan sa buhay ko? So ang naisip ko, sabi ko, kailangan kong kontrolin yung bahay bata ko dahil pag hindi ko ito kinontrol, mabubuntis uli ako. And then, madadagdagan na naman yung mga magiging responsibilidad ko. Hindi na naman ako makakapagtrabaho. Mas lalo ako mahihirapan sa pagtatrabaho dahil iisipin ko na naman sino na naman na mag-aalaga sa anak ko. So, ito na nga. So, bumili ako ng maraming pills. Talagang nasa isip ko is, hindi ako pwedeng mabuntis, hindi ako pwedeng madagdagan ng mga anak ko dahil walang mag-aalaga sa anak ko at mahihirapan ako lalo na makapagtrabaho at makapag-provide. So yun, nakahanap ako ng mag-aalaga sa anak ko. Sabi ko, ito na, may mag-aalaga na sa anak ko. So paano ngayon? Magkano ang bayad noon? Kakasya ba yung sahod ko at yung sa pangangailangan ng anak ko, tapos ibabayad ko sa mag-aalaga sa anak ko? Sabi ko, diaper na lang ng anak ko, gatas, halos kumukonsumo na ng sahod ko. Diyos ko Lord. Kaya halos mabaliw ako. Sabi ko, Lord, paano? Hindi ko talaga maintindihan. Paano nagawa ni nanay na ganun? Sabi ko, paano niya nagawa na magdagdag ng mga problema sa buhay niya? Gayong napakamahal ng desisyon na pinasok niya sa buhay. Kaya sabi ko sa isip ko, erase that thought. Sabi ko ganyan. Nasa sitwasyon ko na ako yung problema ko ang ayusin ko. So, doon ako nag-focus sa sarili ko. Sabi ko, kailangan kong gawan ko ng paraan to. Okay. Ano pa bang ibang solusyon? Sabi kong ganyan, para ako ay makawala sa ganitong sitwasyon. So, trabaho pa rin ako, ipon. Sinisikap ko na magtabi ng kahit pa 10 piso. Okay, sabi ko, diyan ka muna, 10 piso, kahit mahirap. Talagang may kailangan akong gawin para diyan. Sabi ko, may isa pa akong paraan, siguro mag-a-abroad ako. Sabi kong ganyan. Kailangan kong mag-abroad para maisalba ko yung buhay naming mag-ina. At kailangan ko din ng pera para pamasahe pamunta sa Maynila, syempre. So, nag-ipon muna ako ng mga pamasahe ko, magiging pamasahe ko, pang-asikaso ng mga passport ko. Lahat yan, pinag-ipunan ko para lang makakuha ko ng passport at para lang magkaroon ako ng pamasahe, pang-lakad sa mga papel ko at papunta sa
Maynila. So yan, lahat inipon ko. Hanggang sa nakaipon na ako, nakakuha na ako ng mga kailangan ko, ng passport ko. Nagpunta na ako ng Maynila, buti na lang may kaibigan ako. Sabi ko sa kanya, ihanap ako ng mapapag-applyan. Yun, nakahanap ako. Yun ang kwento ng buhay ko. Bye!